Simon Hindi motherfucker kahit magmula noon Pagkakawang kinan di magkakagera John Malaya aking sining feeling ko'y si Haribon Very low-key sasaludo sa isang Kwento na naman kami. Welcome na naman sa Golden Age era of virtual entertainment. Kwentuhan ako with me and Kuya Jake again. So far, absent pa rin si Kuya Kai. But I'm telling you this, my brother. Kuya Kai is gonna come back again for the next WWE season. And he's gonna WrestleMania. bring the pain. Nag-iipon Ano ba lang yun? yun ng lakas si Kuya Kai eh. Bumibelo lang yun. Ano ba yun, pare? Namatay siya, no? Yung documentary ni Hulk Hogan sa Netflix. Ngayon, nasa Netflix ngayon. O, pare, Hulk Hogan, All-American. Mapanood nga yan. Ganda, pare. And I'm telling you this, my brother. Ito, gumagano'n, pre. Ang bangin. Buta kaya pala ang tagal mo ha. Nanonood ka ng Hulk Hogan ha. Ano oras ka nag-free? Maaga ako nag-free kasi natid ko pa yung mare mo, pre. Ano nga pala no? Natid ko So sa solo flight ka airport. sa bahay o si Ating nandyan? Nandito si Tata. Yung dalawa. Okay. May bukas kami, father-daughter time kami Bonding. bukas. Manonood kami ng sine. Yan, puta. Lupit. Tagal namin di nanood ng sine yung dalawa kami, man. Last time nagalit yan, pre. Ano siya nun? Ilan taon ba siya nun? 6, 7? Mga ganon. Ewan ko kung kilala nila Adam yun, si Antboy. Ewan ko kung kilala nila. Pinalabas sa sine yan, pre. Nakatulog ako, pre. Sinisiko ko. Naghihilig to ako. Puta. Paglabas namin sabi, huwag ka na sasama sa susunod ha. Tulog ka na. Sinabihin ako ganun, pre. Huwag na rin ako sumama sa susunod. Pati ba naman sa sinehan, nag-meme ka pre? Bumibihira ka naman. Gusto ko siya panoorin kasi kaso Antboy eh. Pero nawalan ka ng interest, parang gano'n. Hindi naman siya naman ng interest. Yung wala akong energy na ano tawag doon, pilitin yung sarili ko na ma-entertain. May mga ganun, no? May mga ganun talagang sitwasyon yung pipilitin mo, pero talagang, no, it's not for me. Fuck this shit. Hindi meron kasi nag-enjoy yung bata. So, sa isip ko, ako na siguro, bakit hindi ko rin namalayan, parang nakatulog ako eh. Yun yung pagkakamali, hindi ko namalayan. Grabe ka naman, daddy. Kung ganon. Ikaw ba, pre, may ganun ka ba experience? Yung may ginagawa yung anak mo ba, ito sa isip mo, yung pinaka-boring na bagay na nakita ko sa buhay. Same, pare. Same. I think lahat ng mga tatay na experience na yung gano'n. Hindi ko na mahal tong anak ko na to, hindi ko gagawin to. Yeah, marami. Maraming mga sitwasyon gano'n. Alam mo tayong mga daddies eh. Hanggang tayong nakasagap ng lahat ng ganyan. Ito yung pinaka-worst part, pare, na feeling. Yun yung, pag iniisip ko ngayon, parang naasar ako sa sarili ko. Dapat pinilit ko talaga yung sarili ko. Dahil minsan lang maging 5 tsaka 5 or 6 shots sa tali. Minsan lang siya nasa ganong edad eh. Ano mo yan? Sana inan ako eh. Darating talaga pagkakataon na kailangan mo talagang kahit gaano ka boring at gaano ka mind numbing ng isang bagay. Kailangan mo talagang mag-go through dahil yun yung parang minsan nandun darating sa buhay nila na nandudong ka pare. Yan na pag naalala ko, nagsisisi ako eh. Nagagalit ako sa sarili ko minsan. Sana naman makatulog ka ulit, no? Well, medyo may gamot ako pare. Huwag ka na mag-iip pag magsisini kayo ni ate, no? Ni Ateng, no? Hindi ngayon, ang gusto niya mga boxen, mga pangmatandang pelikula na. Manonood namin horror, yung Obsession. Horror? Walang At dahil- kahilig-hilig tong mga bata sa horror. Bakit naman? Wala silang kahilig-hilig. Tayo dati, di ba, ang hilig natin sa The Ring, yung mga Sadako, yung mga horror movies talaga na Asian. Yun yung mga isa sa nakakatakot Shake, eh. rattle, and roll.
Oo, yung mga Pinoy din. Oh, tuwing Halloween, putya magandang gabi bayan, mga ganon, di ba? Lahat na nanonood, putya walang tao sa labas, lahat nanonood ng magandang gabi bayan pag Halloween. Di Kasi ba may, may, si Noli Di Castro? may mga bata naman pare na hindi talaga nahilig. May mga bata naman talaga nahilig. Si Talia, one time kasi nakapanood niya yung trailer ng The Walking Dead. Mm. Out of curiosity, gusto niya panoorin talagang maraming beses siya. Please, gusto ko lang panoorin yung ganun. Movie ba yun o series? Series pare. Mm. Yung zombie. Mga zombie. Pero sinabi ko sa kanya na pag hindi ka nakatulog bahala ka. Pero nung pinapanood, katabi ko siya, pinapaliwanagan namin na hindi totoo yan, lahat yung prosthetic makeup. Second yan totoo. So wag kang masyadong matakot. Hindi naman siya natatakot. Minsan paano nanonood mag-isa. Oh? Oh, Ilang taon siya nun? 4? 4 years old? Oo nga, 4 years old. Pero pinapaliwanag na, hindi yung totoo. Nanonood siya mag-isa? Sabi ko sa kanya. Yung bang kumari, kakainin yung laman loob, ipapalabas talaga nila sa TV kung totoo yan. Yeah. Speaking ng peke, Ronda Rousey yata, tsaka si... Nanalo sino si ba to? Ronda Rousey. 14 seconds yata? 17 seconds. Isipin mo pare yung haba Peke ng daw pre, training. peke? Hindi. Walang sagot si Carano doon nung na-armbar siya. Hindi siya ang inakala niya pare, mag-stand up si Ronda Rousey. Pero ready rin siya nung Oo, kasi... hinedlock niya. Oo, hinedlock niya. Pero wala pare, ang di kasi alam niya ni Carano gaano ka-higher level ang grappling ni Ronda Rousey. Doon siya kilala sa grappling. Grappling, hindi naman siya judo kilala sa stand-up Ano siya, ang tawag ba dito? 17 years na parang di lumaban si Carano. Kaya talagang alam mo talaga na si Rousey ang mananalo doon. Pero makikita mo talaga na yung experience ni Carano, yung distance game. Pero kumbaga hindi siya nag-ready dun talaga sa pinaka-grappling. Akala niya siguro parang kagaya nung ilang beses siyang nanalo na puro distansya. Pero kung power siya, putang ina, para walang kakainin dun sa Ronda Rousey. Shit, ang boxing ng Ronda Rousey. Yeah. Ingano pare. Holy, one shot. Left hook, man. Sabay-sabay yun. Si Ronda Rousey, si Ingano, natalo si Mike Perry. Yeah. Si Nate lang yung natalo basag yung mukha ni Nate pare. Duguan Laging duguan yan Parang ang nipis ng mga niya, ng mga balat sa noo, sa ulo. Parang siguro yung mga nerves yan, kumbaga nasa parang delicate situation na madaling pumutok dahil yung laging tinatamaan sa kanya. Oo. Ang ina naman kasi paano ko nagkaroon ng mukha na masarap lagi suntukin. Ang dami mukha na pwede ka bakit yung mukhang masarap suntukin lagi. Pero ang kulit din Nate, natatalo siya pero parang panalo pa rin siya di ba? Parang people's champ talaga siya di ba? Pare kasi kung ibang-iba si Nate, naubos kaagad yung gas tank niya. Kung hindi naubos yung gas tank niya, nakapag-grapple siya nun. Sigurado. Hindi mananalo sa Mike Perry sa grappling. Matanda na rin talaga kasi si Nate. Yun yung prime ni Nate, pas lang yan si Perry. Prime Nate Diaz, nung bago niya i-call out si Conor. Yun yung prime Nate Diaz, putya. Kalaban niya si Michael Johnson. Pero hindi kasi sila magka-weight class nun. Ano ba si Nate ng 155? Si Mike Perry, 160, 170? Featherweight yata hindi ba? Hindi, malaki si Mike Perry, pare. Baka siya welterweight. Welterweight Malamang, siguro. Malamang.
Alam ko lampas yan ng 155 eh. Mm. Eh ngayon si Nate, hindi mo na mapapaano yan ng 155 man. Puta, ang bigat niyan siguro, pinakamababang pwedeng gawin niya, 185. Mm. Yeah, tsaka nakita ko rin ano, wala na rin siyang cardio. Talagang nahapo na rin siya. Ikaw ba naman lagi na lang mag-jutes man? Yeah. Ayun yung, Jutsu. ayun yung pinaka-worst, no? Alam mo lalaban ka. Alam mo, para pa kang biggest weapon mo, cardio, yun yung hindi mo pinagandaan. No? Kasi doon siya kilala eh. Mm. Pero parang hindi niya na naisip na siguro na pagdating talaga sa actual fight, naapektuhan na yung cardio niya, yung tank niya. Dahil tumatanda na rin siya, di ba? Hindi na siya katulad ng dati. Hindi rin. Palagi mo ba yan sa Mike Perry? Parang magkaidaran lang yan. Magkasabayan yan. Oh, pero nakita mo naman si Mike Perry, mas active siya kay Nate. Oh, yun ang sinasabi ko. Malaking magkakamali ni Nate. Umuo kasi sa laban kasi alam mo, it's a money fight. Without even thinking, kilala ka sa cardio mo eh. Hindi mo ginak yung cardio mo eh. Yung kumaga yung common sense lang pare. Tangan alam mo yung kalaban mo, one of the most violent person ng bare knuckle. Feeling mo lalaban ka, bare knuckle lang talaga. Gago ka ba? Tangina yan, lagi duguan eh, kawawa eh. Pero kataga ang buhay. Kaya tuloy-tuloy Napag- tayo at mamasada. Yeah. Ganun talaga eh. Pero dahil dyan, ang topic namin ngayong gabi, kanina naputol, sabihin ko sana, ang dahil dyan, naputol eh. So, ang dahil dyan, ang topic namin ngayong gabi ay inuman pa rin. Tama na yan. Inuman na. Bakit kaya ang sarap uminom, no? Bakit kaya, no? Ano kaya nasa alak o na nagagawa ng alak sa tao na nagiging parang happy? Lumalabas yung tunay na Aggressive. emosyon mo. Aggressive. Iyakin. Malibog. Iyakin, maoy, magnanakaw, rapist. No? Iniiba talaga ng alak yung pag-iisip ng isang tao. Eh. Parang feeling ko kasi pagka inhibited ka ng alak, parang lahat ng alam mo yung inhibition mo sa sarili mo nawawala eh. Ang hiya mo nawawala. Yeah. Nilulugay mo na lang yung buhok mo eh. Yeah. Parang free as a butterfly. Pero ang sarap makapag-inuman talaga, no? Lalo pag yung mga tropa nandyan, no? May mga iba-ibang karakter yan eh. Di ba, pre? Hindi, pre, kasi bago tayo sa karakter, parang feeling ko kasi, yan yung panahon natin. Pansin mo parang pag hindi ka nakakainom, tensyonado ka lagi. Pansin nakainom ka na parang lahat toned down, pare. Ang volume masyadong mababa. Kumbaga, yung mga bagay na nagmamatter, it doesn't fucking matter anymore then. Yeah. Yeah. Ganun din pa nag-jujutsu ka, di ba? Parang lahat ng bagay toned down. Meron Relax, kang I don't give a fuck attitude. Relax ka lang. Talagang. Pero yung, siguro. Anong karakter ka nung nasa high school ka nung nagiinuman kayo ng mga classmates mo? Pare, madami. Iyakin, maoy, malibog. Halos lahat yata naging role ko na eh. Pero ganun talaga, bata ka, maabot ka sa ganun eh. Nakakatawa yung high school life na nagiinuman. Unang inom mo, pre? Ilang taong kaya? Yung unang inom mo yung nalasing talaga ako? Oo. 12? 12? Ako rin siguro, 12, 13. Mga ganun. Gin pare, gin. Gin pineapple. Suka ako, men. Sa akin, pinaka-worst virgin. Oo. Halo. Red Horse tsaka gin. Nawasak ako. Tapos lalagyan na ba yung kape ba yun or something? Carnation Evap or something? Hindi, sa amin talaga, virgin lang talaga. Virgin tsaka yun eh. Yung sa amin parang hinalo namin ng chocolate powder, parang gano'n. O kape, kopi ko, parang gano'n. Ano yan? One of the most Alam mo sino masarap sana sinama natin dito? Sino?
Si Paul. Yan ang master drinker, pare. Si Paul, yung tropa mo? Oo. Next time, pare, gagawin namin tong 2 parts. This is the part 1 na kung saan magkikwentuhan lang kami ni Jake tungkol sa inuman, and we're gonna expound pagdating ni Kuya Paul. Papalawakin natin ang kwentuhan. Sabi yung Yeah. Master of Disaster. O, tol. Gusto mo meron kasi mga kwento na Shout out kay Kuya Paul. Tagal-tagal na. Isa sa mga OG guest to, pre. Kuya Paul. Oo. Tangina, siya yung isa sa mga OG guest to. Ayan, may mga kwento kasi na hindi ko pwedeng i-divulge ng walang walang approval niya dahil baka magtampo eh. Hindi na tayo kausapin eh. At isang kwento niyan eh tungkol sa paano umihi na split at hindi mo kayang pigilan ng split. Tatanong natin kay Kuya Paul yan, paano nangyari yan? Masasagot niya yan? Oo, tol. Yung paano umihi ng na-split. Habang umihi ka ng split, hindi mo kayang pigilan yung pag-split mo. Sasagutin niya ni Kuya Paul. Lupit pa. Oo. So, ayan, mga 12 ako. Galit na galit yung tatay ko, no? Pre? Kasi galit na galit. Doon ako parang nagkaroon ng trauma sa gym. Nakakami ako ng gym, nasusuka ka agad ako. Tapang kasi yung gin. Tapang yung gin, man. Ininom nga lang namin, chaser namin tubig sa dagat. My God. Ganyan, no? Sabi Wilkins. Talagang paslang ka, pre. Paano hindi ko na ulitin yan yung ganong inom? Ngayong may choice na ako kung anong gusto kong inom. Speaking of choice, pare, ano yung mo? Poison of choice, pare. Siguro vodka. Vodka. Nung bata ka? Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Vodka, tequila. Siguro isang shot ng tequila, that's good na. Good na ako nun. Hindi ko itatanggi na ako. Simula dumating ako rito, whiskey boy ako. Dati hindi naman whiskey ang Emperador. Ano pa ang Emperador? Brandy. Hindi brandy. Ang Pundador, pare, alam ko brandy. Emperador brandy rin yun. Hindi, whiskey rin pala. Emperador brandy. Ano ba? Pundador, pare. Ang brandy. Pundador. Yeah. Whiskey ang Emperador. Whiskey talaga ako. For some reason, gusto ko yung lasa niya. Ako rin. Tsaka yung pag-beer kasi nabubusog ako nun. Hindi ako yung ganyan ginagawa mo ngayon, pa-beer. Kailangan ko nag-hard ako bago ako makapag-beer. Yung tawag dyan, nagbabanlaw? Yung tamang crackhead ka sa pagising mo sa umaga. Parang nahati yung ulo mong ganyan, no? Predator. Pagising. Meron ka bang pare? Ano yung pinaka masarap mong nainom na alak sa lahat? I think yung sa Pinas. Nung pumunta kami sa club sa Pinas, sa BGC. I think yun yung pinakamasarap na alak na patikman ko. Ano alak yun? 1880? Parang gano'n. Yung tatak niya. BSOP? Parang VSOP yata. Sa club, Cognac? mahal eh. 1,000 yata yun. Isang bote. Pesos? Yeah. Mura pa rin. O baka hindi nga lang 1,000 eh. Ano siya pare? Parang tequila ba siya? 1880? Ito. Sarap na ito. Ano? Ito. Ano nakasulat? Whiskey? 1800. Reposado. Tequila. Pare, ang sarap na ito. Magkano? 350 krona. Mura. Yeah. O kaya ito yata eh. Basta ito yung tatak. 1800. Mura. Hindi ako. 350.
Hindi ako fan ng Siyempre ano. nasa bar pa rin, nasa bar din yun, eh. So yeah, 3,000, sige mga 4,000 isang bote. Hindi ako naging fan ng ano, ng tequila. Pero isa rin yan sa pinakamasarap ko nainom pero hindi yung tequila lang. Alam mo yung Patron? Yeah, masarap din yung Patron. Ano ka, first time in my life, hindi mo kailangan ng lemon, hindi mo kailangan ng salt. Inumin mo na siya, straight. Mm. May guhit, pero puta. Suabe. Pero itong 1800 pre, wala siyang hindi siya tequila ang lasa pare. Ano lasa? Napaka-slight na tequila, taste. Pero ang sarap pare, hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng alak, pero maya-maya punit ka. Pero maya wala ka ng short. Tapos nagtitikol ka na sa sa panamba. Yung ba yun? Yung ba sinasabi mo, tol? Hindi mo mararamdaman pero hawak mo na ethics mo. Mm. Ang dami pa namin nun, Ang dami pa namin nun. Pero, yeah, yun ang pinakamasarap so far. Di kasi ako wine lover. Wine lover ka ba pare? Depende ko ng wine. Ang expert talaga sa wine, yung binan ko. Yung classification ng wine itself. Pero siyempre, kuwari ngayon, painumin mo ako ng mamahalin na wine. Tapos, ito nakakatawa. Pwede mo ako mamahalin na wine. Painumin mo ako ng cheap na wine. Then, malalaman ko kung anong distinction. Takpa mo yung mata ko pare, tapos bigay mo sa akin yung pares na wine, wala akong distinction. Kasi hindi ko alam kung ano yung iniinom ko. Alam mo yun, nung nakumbinsi ka na sinabi siya, mahal tong wine na to, masarap mo. Pero, Bili nga tayo nun, pre. 1,800? Akala ko ba sober ka na, pre? 1 month. Tapos na, pre. Puta, what do you mean? What do you mean? I won. I always win. I'm a winner. I was a born winner. 1 month, pinangako ko sarili ko. Di ako inom. Di ako minom, pre. Woo! Pero nakatingin ka na ng yung Blue Label. Yeah. Johnny Walker. Okay din yun. Double black gusto ko. Double black gusto ko. Ayos lang. Masarap siya kung ikukumpara mo sa kulay pulang Johnny Walker, pero putang ina Jack, Red Label. So yung mga bata, fuck me in the ass, okay? Red Label, ipasok mo lang sa puwet ko yun. Kasi inumin natin. Do you remember parang nung bata tayo? Yun yung isa sa pinakamasarap dahil suwan-suwa na tayo sa lasa ng pundador. Nung dumating tayo rito, putang ina yun. Mas bababa pa. Kasi baba rin pala ito ng pundador. Putang inang Red Label yan, man. Siyempre para naman nasa Europe na tayo. Ano ba naman, pare? Pag-uwi ko nga may isang shot glass. May pang isang shot glass. May shot glass tayo dyan, Puta niya, 10 tayo dito, isang shot glass. Hindi na pare, kailangan ko ng sarili kong shot glass. So, ina mo, arte mo naman. Sabi ko, sorry. Painom uwi ka na nga. Sorry, taga-Europe na kasi ako Hindi ako nakikisalo sa mga pampulubing ino. Ew. Yuck. Ew, yuck. Isang baso. Para mo na rin sinabi, nagpa-public train ako. Yuck. Ginanon ko. Tinuraan ko nga. Hindi. Yung turaan mo may dakpe. Sa ilong Diretso sa ilong. Kala mo sa akin. Sabi niya pare, ay sorry naman. Ganun siya. Saka yung pulutan, pre. Pulutan. Anong isa pinaka-paborito ng pulutan? Yung pinaka-number 1 mo, Parang hindi mo ko kilala, pero hindi ako namumulutan pag umiinom. Nakita mo ba ako namumulutan pag umiinom? Kailangan gusto ko may cut to, ganito.
Hmm. Oo nga, no? Tangina, yung pagiging ninja ko parang naobserba mo, hindi mo naobserba ko namumulutan ako. Hindi pag umiinom. Hindi mo namumulutan kahit konti. Pag lasing na. Pero ang problema kasi pagka nag-start ako mamulutan, pag nabusog ako, ayoko nang uminom eh. Yes, siyempre. Pero hindi ka naman kakain ng marami. Pero tumitikim-tikim ka. Ano, yun yung pinaka-worst part. Pag nagsimula ako mamulutan, sunod-sunod yun, pre. Mm. Sunod-sunod. Hindi mo na Ano, ma-stop. Sabi na po, kasi para sa akin yung pinakamadaling tunawin chips. Yung mga tortilla, mga potato chips, and pero yung ano talaga mamumulutan talaga ako. Pinakamasarap ko na tikman na pulutan sa lahat. Anong tatalo sa sisig, pre? yeah. Yung pa rin nasa isip ko, man. Yun lang yun. Walang tatalo sa Walang tatalo sisig talaga. sisig eh. Wala talaga. Yun yung champion pulutan eh. Mm. Wala talaga, pre. Nakatikim na ako ng iba't ibang pulutan. Papaitan, Mm. inuman, ano pa ba? Kaldereta. Ano pa ba? Adobong aso. Hop, blip, like and subscribe. Adobo. Quesadillas. Mm. Ano ka na nun? Parang heavy yata yan. Siguro pag tequila ang iniinom mo, hard, no? O kaya beer. Mm. Tama Yeah. nanonood ka ng laban ni Ronda Rousey na natapos sa 17 seconds. Nakakaisang kagat ka pala sa quesadillas mo tapos na yung laban. Tangin na, tinatanggal mo pa lang yung wrapper eh. Tapos na. Tapos na. Putang ina ka ba? Ito yung highlights ko eh. Ano nangyari? Ang masakit pa na nasa ano ka pa, bumibili ka pa, di ba, ng popcorn sa event or something. Ang inawari, pabalik tayo nun, no? Gano'n ka sa club yun, no? Nag-training ka ng matagal para lang matalo ng 17 seconds. Kasi 17 years din siya nawala eh. Kaya it fits. It fits. It only fits. Fits perfect. Ako Diba pare sisig din. Sisig ka talaga. Pangalawa Ako rin. siguro anong pangalawa ko? Siguro papaitan. Yan kasi mga sikat na sa Pilipinas. Eh. Mm. Dito sa Denmark pare, yung pulutan, ano yung paborito mo? Wala naman sila ditong riling pulutan. Siguro wings? Dito, Wings? Hot wings? Nung medyo nung tumagal-tagal akong maging butcher, pag uminom ako, lalo kasama yung mga trabaho ko, meron kaming either charcuterie, yung iba't ibang cold cut. Ang pinaka-paborito ko rin pare yung serrano ham. Namin. Naalala ko niyan noon, puta, ako lang nakaubos ng serrano ham noon habang nagiinuman kami. Beer lang. Actually siya umiinom ako, putang ina. Nandoon na ako sa pangatlong beer ko, hindi ko na maubos yung pangatlong beer ko dahil kain lang ako ng kain. Sarang skinge. Yeah. Masarap yan. Ang crazy nun pare, uminom kami ng beer at uminom kami ng red wine. Puta, meron kaming charcuterie platter. Laki. Ilang kami? 6. Kompleto pare, may cheese, may papanel, may pesto, may bread, may cold cuts. Putang ina yan, may iba't ibang pate. Tangina, hindi ka, yun yung first time akong uminom na ano to, picnic? Pero enjoy siya, masarap siya. Puta slakta eh. Puta lahat ng cold cuts na malulupit nandun eh, no? Pero paborito ko talaga para siya paano. Hindi ako panati ko ng Parma Skinge, parang kasi yung Serrano ka pare usually pagka Blackfoot pig yung short pulled yung yun masarap. Pare. Bigyan mo lang ng tinapay, butter, tapos yun, boom. Anong parte ba yan? Anong parte yung skinge? Puwet ba yan? Pigi, yeah. Isang buong hita yun pare. Yung isang dito, ito. Tapos ihahang nila.
i-cure nila sa salt. Mm. Sa salt at saka sa maraming bacteria enzyme. Sarap ng bacteria enzyme. Ano ba yun? Nilalagyan nila ng salt mismo o binababad sa salt lye? Nilalagyan nila ng salt. Babalutin nila, Mm. tapos ihahang nila through air. Mm. Hayaan nila yung salt yung magluto ng karne, pare. Control temperature. Actually, ano siya? Ano sinabi? Inasinan at binulok. Anong temperature ba yun? Hindi ko alam eh. Hindi pa ako nakapunta sa manufacturer ng Nakapunta nga ako sa Kidney, nakalimutan ko lang kung ilan. pharmacy ko. Pero yung pagpasok ko ano siya, humid. Kasi Humidity. kailangan niya mag-produce ng bacteria, pare. Oo, yeah. Kaya humid. Hindi siya yung parang dry na malamig. Humid yung loob ng ano nila, ng drying ano nila, parang room. Actually, yung curing ng karne, matagal na yung ginagawa ng mga tao kasi yung pag kinurm niya sa salt, tumatagal yung karne. Tsaka hindi siya madaling mabulok. Yun yung, meron isang somewhere ito sana, sa may norte na ng Pilipinas. Lalampas ka ng Baguio. Ang tawag nila etag. Binulok na karne ng baboy ito, pre. Paborito nila tong kainin yung etag. Etag? Pero nung first time ko nakita yun, nakakasukaman, may uod na yung kasi hindi siya na-cure ng salt. Talagang binulok lang siya, hinang siya na matagal, tapos binulok. Pero siguro pag matagal ka na ron, yeah, of course. Siyempre. Kapag develop ka na ng immune system, masarap yun. Pero yung pag bago-bago ka, hindi ko sasuggest po, yung possibility na magkaroon ka ng stomach virus at masisira lang yung pagpunta mo ng Pilipinas, malaki. 1 month diarrhea, guys. 1 month. Yung food poisoning na sinasabi. Sabi nila, ganun talaga yung Brad. Kasi yung pag kayo dinala namin dito at nasanay kayo sa pagkain dito, pag uwi nyo ng Pilipinas, sira ang tiyan nyo. Tingnan si Kuya Jake. Ay ko sa kanya, i-ready mo yung tiyan mo, ha? Anong nangyari, Kuya Jake? Waterfalls. 1 buwan, mga tropa. Paglabas daw ni Jake ng banyo, parang 40 kilos yung nawala sa kanya. Kasama yung kaluluwa niya. Hindi talaga, grabe, para halos araw-araw waterfalls yung toilet poop ko. Unbelievable. Yun yung pinagkaiba, pare, na pag kumakain ka ng pagkain na na regulated, tapos may standard. Tapos bigla ka pumunta sa Pilipinas ng boom. Walang temperature standard, walang hygiene standard. Doon ka mayayari. Isipin mo yung mga meat, yung palengke, no? Doon lang sa labas, wala hindi malamig. Ang init sa Pinas. Yung sa may yung fish out area ng palengke, okay pa. Pag pumunta ka dun sa may karne, putang parang amoy puwet ni Satanas eh. Oo, no? Pero wala nagkakasakit kasi sanay na eh. Naalala ko nasa Davao kami, niyaya kami ng tita ni Heidi na dumamalengke. Pasok pa lang ako, sabi namin, naamoy ko, andali. Hindi masyadong experience to. Bigla na lang bumanat. Dito mag-SM na lang tayo. Ako na magbabayad na pinapalengke. What the fuck? Ay pa niya lalayo pa tayo kung mag-SM tayo. Hindi, kahit mag-taxi na tayo dito, ako na magbabayad. Hindi ko lang masabi na putang ako, na-trauma kagad ako, papasok pa lang ako. Bigla ako naalala yung mga childhood trauma ko. Para paboritong inuman place, pare. Nung of all time. Nung college, naalala ko may yung mga gasoline station nun, naglalagay sila ng mga kubo na pwede kayo uminom kasi nagbibenta sila ng alcohol.
Ewan ko Yeah, tinanggal na nila yun kasi madalas may nag-aaway lagi ng mga bata, eh. yeah, kaya nga. Pero nung unang panahon puwede kang tumambay nun. Ang iniinom namin nun lambanog bubblegum flavor. Ewan ko natatandaan mo yan pre? Parang, Hmm, tapos ano yan tuta halos araw-araw nung college ako, eh. Pero ano yan, eh, yan yung mga favorite places. Pero nung tumanda-tanda ako, kaming dalawa ni Paul may pinupunta kaming tindahan. Pangalan nung may-ari ang tawag niya si Bisaya. Bisaya. Kasi Bisaya nga siya pare. Kaya Oo, Bisaya. buti Hindi ko alam naman alam. buti naman Bisaya siya, no? Mm. Bisaya tapos Ilocano pala. Oh, makes sense, no? Hindi naman Ako rin eh. pero Ako rin sa school namin pare. Katabi namin presinto rin eh, nung college. Sabay sa likod naman, tawag nila sa likod. Sa likod. Kita tayo sa likod. May mga tindahan doon. Parang isang hilerang tindahan. Tapos may lusutan na eskinita. Paglabas mo sa eskinita, puro bar na yun. Hindi naman bar, parang mga bahay lang talaga na ginawa nilang inuman para sa mga estudyante. Parang karinderya. Ganun, karinderya siya. Pero paggabi, inuman place pare. Tapos tawag mo sa may-ari, nanay, tatay. Kasi parang nasa bahay ka nila eh. Makikita mo sila pagpapasok ka, nandiyan yung bahay nila, pero magkaiba yung hagdan papunta sa inuman. Ganon. Gusto ko arcade place. Gusto ko uminom doon. Sa may bilyaran sa school namin. Malapit sa school. Pero pag nang umiinom ka ng hard, kuwari sabihin natin whiskey, hanggang ngayon, meron kang prepared na label. Ayan. Wag lang yung mga pang Irish whiskey, yung mga Tullamore, yung mga Ballantines, yung mga... Pero JD okay ako doon. Captain Morgan okay din. Grant. Grant siguro. Parang mahirap. Pag walang-wala na. Yung no choice, gusto lang uminom. Gusto lang uminom. Kami ni Kuya, tinira namin red label nakaraan eh. Sabi ko, galing ako confirmation, di ba? Nakainom ako onte. Sabi ko, on the way home. Inom kaya ako? Inom kaya si Kuya din. Sarado walang store. Punta kami Bilka, sarado. Diwagan ko si Kuyang. Kuyang, may balita ako, may alak ka daw dyan ah. Meron nga. Sabi ko, paano mo nalaman? Hindi ko alam. Bigla lang pumasok sa isip ko. na may alak ka yata dyan. Meron. May sabi ko, may cola ka. Meron din. Oh, punta na ako dyan. Red label yun. Pero inom pa rin namin. Parang yung pinaka-worst sa Valentine. Pag nakadalawang bote kayo nun, yung powers yung lasa niya. Tagal ng patagal. Oo, yung Valentine, pucha. Sinumpa namin ni Kuya yun. Nung last inom namin, hindi namin ginawa ulit. Kilamuwa pa. Tagal na nun. 10 years ago na yata. Ang ginagawa nila yan, nilalagay nila sa freezer, man. Kailangan malamig na malamig. Pag malamig na siya. Pero problema kasi, siyempre, hindi naman forever malamig yun. Hindi naman, mabilis ang inom hanggang. Babagsak pa rin yung temperature nun eh. Yeah. Hindi babagsak. Tataas pa rin pala yung temperature nun. So, habang tumatagal, parang alam mo yun pre, parang yung alam mong worst na experience, parang pinigilan mo lang ng konti. Alam mo worst na. Yeah. Pocha. Pinakamasarap na whiskey. Siguro yung Don Pepe ba yun? Marami yan pare, Don Papa. Don Papa, ang sarap nun pre. Kahit hindi mo chaseran yan eh. Oo, sarap din yun. Yeah, natingman ko yun kay Tony Stark. Pero hindi ko trip na yan. Hindi ko trip na yan eh. Yung pang matagalan na inom. Kasi hindi ko gusto yung hangover ko nun. Oh? Natingman ko lang yung kila Dennis eh. Yung pawis ko pare, alam mo yun, yung... Alak? Yung... Malagkit?
hindi malagkit yung Don Papa na ano na inihi mo tas ininom mo tas inihi mo tas ininom mo. Ganun yung amoy ng pawis. Parang Holy shit. ganun yung feeling ko na parang umiinom ng ano ng bagay na ano na alam mo yun yung sabi ng katawan ko, yung pinakapangit na nilagay mo sa katawan mo eh. Ilalabas ko siya ngayon. Tapos inumin mo In siya ulit. filtered form. Yeah. Pinaka-worst siguro Grant o Valentine's. Yeah, yung dalawang. Eh, top actually yan isa yan sa mga top ano ko worst na ano na nainom. Grant Valentine. Yung dinala ni Kai dito, whiskey ba yan? Oh, masarap yan pare. Oo po, siya. Oh my God. Yun, isa rin pala yun. Isa rin yun. Lupit nun. Nagsisi ako nun pare kung bakit tayo uminom ng ano nun. Yung ending natin nun Jack Daniels. Yeah. Tinula natin Jack Daniels, sinuli natin yung kay Oo. Highlight. Yeah. Na-excite tayo eh. I think mas okay na yun kasi baka pagdating natin dun sa pinakamasarap na wine, basag na tayo. Hindi natin matandaan yung lasa. Sobrang wasak na. Ewan ko kung naubos niya. Basta ako sobrang wasak ko na. Hindi na ako interesado uminom ng Jack Daniels, sa tulog na lang ako. Napansin mo yan? Pabilihan na lang ako natulog sa sofa. Yeah. Nalala ko na tinatayo niyo pa ako nun. Nire-revive ka namin pare. Revive. Hindi sabi ko wala talaga. Sa isip ko, mamili kayo. Ito o ninja. Kung gusto niyo na nandito ako kasi mag-ninja ako. Yeah, basag din ako. Bilib ako nun pare. May dala pa si Kai nun. Pocho. Bilib ako nun pare. Ikaw, ako, si Dean, at saka si Kai. Kaya tanong pilit natin sa parang hindi natin masynchronize yung hilik natin. Nagising ako, tol. Eka, naghihilik ako. Naman, ako ba yun o si Jake? Oh, pati si Kai. Oh, pati si Dean. Apat tayo. Sa isang room. Buti pa rin, hindi nagunaw yung mundo nun, no? Ibig sabihin, we had a good night. We had a good time. Kaya talaga nakarelax lang tayo ganyan. Ay, natal, essential na ano ako. Like, tinatanggi ko pa, hindi ako naghihilik. Itong tatlo naghihilik. Pero alam ko talaga naghihilik ako nun. Nagising ko sa sarili kong hilik, men. Kung mayroon lang sana kami itong extra eh. Okay lang yun, tol. Cowboy naman tayo. No? Next time matulog tayo sa forest ha. Ayun pare, isa rin sa pinagusto ko, mag-inom sa camping place pare. I think that's one of the best. My top 1, mag-inuman sa camping place pare. Sa isolated na camping place na walang ibang tao. Yung tayo lang, pwede tayo mag-ingay. Yun ang gusto ko. Yan ang hindi ko pa nasubukan ever. Nasubukan ko ng uminom sa farm. Ginawa na natin yun di ba? Punta tayo dun sa sa summer house. Yung talagang farm pare. Yung forest talaga. Hindi, farm lang. Naalala ko nun meron akong kaklase. Mayaman sila eh. Meron silang palaisdaan. Meron silang, alam mo yung mga rabbit na na binibenta, yung mga rabbit. Dito yan, Denmark? Sa Pilipinas no. Pinas? Pero naman, I remember, meron silang hindi naman talaga siya pwedeng tulugan na kubo. Kasi most on parang pahingahan lang siya ng mga nagtatrabaho dun sa palaisdaan. So, doon kami nag-inuman. Saka naman, nung una, okay. Marami kaming dalang chips, marami kaming pulutan. Nung maubos yung pulutan, yung topa ko, tol, kumuha lang ng net, pre. Inyo ako dyan, Gusto nyo mamulutan, Saka naman, sinasandok niya lang sa may palaisdaan yung tilapia. Oo, tag-inang yan. Maglalagay lang siya ng pakain. Lagay ng pakain, sasandukin niyang gano'n. Grabe, no? Tapos ihaw na yan. Tol, puta. Siguro nakakuha siyang 3. Ganito kalalaki, man. Ganito kalalaki. Na tilapia. Tang-inang yan.
Ayun, pag kasama ko mga uncle ko, ganito lang ginagawa namin eh. Tangina, sarap na. Doon rin ako unang nakatikim ng kuneo, na pulutan. Di pa ako Inadobong kuneo. di pa ako tikim ng kuneho, pre. Para lang siyang pinakamalapit niyang lasa Manok. pare manok. Lahat lang yun. No? Kasi Pinakamalapit siguro niyang lasa manok. parang same yung structure nila eh. Ng manok eh, no? Lean meat. Kasi Oo. sobrang lean. Oo, kasi. Sobrang lambot. May ano lang siya, may gamey aftertaste. Alam mo, pero hindi isang parang bagay, lamb. Parang hindi lamb. Hindi siya lamb. Kasi lamb maanggo eh, no? So hindi siya maanggo parang lamb. Hindi siya maanggo parang lamb. Oh, that's good. I think magugustuhan ko. Pero hindi pa nakakatikim nun. Pero isa sa pinakamasarap. Pero edible na nakain ko na kumaga out of hindi siya ordinaryong karne. Meron ka ba nakain ganun yung hindi ordinaryong siniserve? Hindi. Ano pare, fasan? Fasan ba yun yung chicken? Sarap yun. Paborito ni Kay yan. Sabi ni Kay, masarap daw talaga. Sarap Di ba yun, man. nakatikim? Sarap Actually, yun. nakatikim na yata ako kasi gamey. Nasa ano yun, napaka-juicy pare. Sabi nga nila, napaka-juicy nung ibon na yan, man. Talagang unbelievable. Pero siyempre pag binake mo, kaya di ba, pag in-oven mo ng matagal, talagang maging game, kaya sakto lang yung temperature. Kaya sarap nun. Wala naman kasi masyadong karne yun, mga pasin. Pero yung part niya, yung breast, yung breast, dito, pucha, panalo pre. Yung lagi namin. Yung laging binibili namin. Nakatikim na ako niyan. Pero tikim lang sa trabaho. Hindi ako masyadong ma-impress kasi siguro may special na luto talaga ang pasin. Di ba? Pasin, ano bang i-use ng pasin pare? Peasant. Hindi ko alam. Peasant pare. Pasin. Yeah, baka. Para siyang mahalin tulad mo siya sa native na manok pero medyo malambot. Di ba yung native medyo gamey talaga yung gamey talagang. Pero sarap nun, no? Meron sa Pilipinas, pero pwede mo siyang gawin sa, native na manok nila ginagawa. Ang tawag pinikpikan. Alam mo kung ano yan? Ano? Bugbugin pare yung manok para mag-produce ng pasa-pasa. Pinamumuhong dugo. Buhay pa yung manok? Siyempre para pagpatay hindi na siya magpuproduce ng pasa. What the frick? Saka nila ilalaga. So yun yung kakainin mo yung mga namasang parte. Hindi yung nagpapasarap. Sabi nila medyo bitter na may umami na ano. Oh? Ano yung lahat ng native na manok na to? Papalu-paluin nila. Nasa magpasa-pasa yung katawan. What the frick? Ang tawag pinikpikan. Pinikpikan? Yung pala yung pinikpikan na yun. Talagang pinasaang manok, pre. Sabay hintay nila magpasayan, sabay kakatayin nila. Oo. Kasi pagpatay na, hindi siya magpuproduce ng pasa. Holy frick, man. Kasi hindi yung pasa na yan, pare. Yung, alam mo yung namuong dugo. Yun yun eh. Yung nagbibigay ng mga lasa. sumabog na blood vessel. What the heck? Kala ko naman pangalan type lang ng yun kung something na parang luto talaga. Kinaltukan na manok talaga pala po. Ano yung pinaka... Ayun ang buttered chicken, pare. Ayun ang buttered chicken. lang yung manok. Ay po tayo ng buttered chicken, pare. Bakit masarap ng manok? Kinaltukan tapos nabobo. Bobong manok. Sa atin yung pag kinakalto ka, ginagano mo pa yung ano mo. Oh, yeah. Baka mabobo ako eh. Ginagano pa.
Baka bobo. Tangina, yung palang ginawa namin gano'n, bobo ka na eh. Nung inisip mo na UP yung ulo mo, pag ginano mo, pumapantay ulit. Oo. Binabalik ko parang impact papasok para lumabas. Oo. I think ganun yung reason nun eh. Nung paggagano mo. Kasi nga, di ba? Ini-even mo yung ulo mo ulit kasi nakaltokan ka. Parang Oo, lata. Ano ka parang plastic plastic na bote. Pipisilin mo para umayos yung ulo. Ang kulit na mga Pinoy. No? Sabi ni Joe Negativo pare, the more kang gumanon, putang na, pinakita mo talaga bobo ka. Bobo ba ako? I think talagang ang dami nating kagaguhan na hindi mo pag iniisip mo na ngayon, it's like, that's bullshit. No? Parang it doesn't make sense. Bakit ako naniwala nun? Bakit ako? Di ba? Pero gano'n talaga pre, kasi pag ginawa na ng lahat, tapos pag hindi mo question, gagawin mo rin eh. Ano ba tawag doon yung bandwagon na sinasabi? Mm. Pagka naging hype ng lahat, hype mo na rin dahil ayaw mong ma-left out eh. Join the party, kumbaga. Mm. Na Ano para, yung pare? Ano yung pinaka-weird na setup na inuman na na-experience mo? Yung weird lang talaga. Hindi siya violente, hindi siya parang good time. Pero nung umuwi ka, weird din. hindi ko pa nakalimutan talaga yung yung nag-inuman kami ng mga classmate ko. Ang dami kong classmate na tibo. Nakwento ko na to eh. Mm. Di ba? Yung mga tibo. Talagang maikli yung buhok pare. Usap F4 pa yung yung uso nun eh. So lahat Talagang talaga maikling buhok. Mga boylet na lesbian boylet. talaga. Hindi naman, mga hanggang dito. Di ba? Yung mga, alam mo naman yung mga 2000s na buhok ng tibong babae, di ba? Nalasing. May nakipaghalikan sa mga classmate ko. Can you believe that? Nakihali ka rin pre. Hindi ako nagpaghalikan. Pero sila, sabi ko, what the fuck, tawa ko ng tawa. 3 yata o 4 sa kanila nakipaghalikan sa classmate kong lalaki. Paano yun? Parang nakapulong. Nangyari. Parang gano'n. Oo, naghahalikan na lang silang ganun. Meron naman ako, isa mong klase si shoutout kay Dayan. Sabi ko, Dayan, lagi kong binibiro. Ang ganda mo. Pag naging babae ka, ligawan kita, ah. Tangina mo, Jake, umayos ka, gago ka. Binubuli mo siya para umuo, pre. Oo, pag naging babae ka, ligawan kita, ah. Ay, paano pre kung kumagat? Liligawan ko talaga. Ang ganda eh. Pero tibo. Nakikita ko sa mukha niya pag naging babae siya, maganda talaga siya. Sabay, nakikipag-basketball na sa amin. Hindi na talaga kaya maging babae. Ba't sinabi mo? Wakan mo lang. Ay mo wakan? O Oo sige, nga, no? magstay ka dito sa room na to. Tapos, titikunin mo sarili ko. Manood ka lang. Oo nga, no? Pag Wow, mo na. alisin yun. Tanginang yan, nang momolestya. Yung mga ganito pag-uisip pare, ito yung mga nakukulong sa Pilipinas. Hindi, pero, yeah, yun din. Shoutout kay Dayan. Ewan ko, nawala kasi yung Facebook ko, hindi ko na alam kung anong ginagawa niya yun, pero, I think may chance pa tayo. May chance ka bang maging babae at tingnan natin. Hintay mo mag-divorce sila ng asawa ni Jake. Baka yan na yung calling. Hindi ko talaga like kung, yeah. Hindi naman nangyari sa akin. Pero kwento lang to. Kasing kwento lang to, pre. Allegedly? Allegedly, pare. Ano to, college na ako nito. Tapos may mga kaibigan ako na sila. Polygamist. Okay lang kasi.
open Oo. relationship. Para sa'kin parang ano niya yan, eh, buhay niya yan. Pero nung una pa naman parang siyempre nainggit ka din. Pero para sa'kin nun ano, parang I mean, alam mo yun, hindi ayokong ano, magkaroon ng partner tapos i-share ko sa inyo, eh. Tapos i-share niyo rin sa'kin yung partner ko. Mm. Puwede ako mag-isa pero yung parang gano'n yung idea ko nun, eh. Yeah. Doon ko na-realize na hindi ako puwedeng maging polygamist, eh. So, nung iinuman kami, ano pare talagang una muna seryoso sabi, "Naalala niyo ba nung nasa nasa may Eastwood tayo?" "Oo, lasing na lasing tayo nun." Tapos sabi nung kasama natin, "Paano tayo magpo-foursome, eh, walang magda-drive sa atin, lasing na tayo." May lalaki daw nagsabi, "Ano, ako magda-drive, magdadala sa inyo." Mm. Eh, pumayag sila ano. Puta kinabukasan daw nahulasan na sila, eh. Mm. Nagkakape, breakfast. Sino ba yung weirdo na na nagjajakol dun sa may gilid ng pinto habang nagse-sex tayong apat? Tropa mo yun, di ba? Yung taxi Hindi, driver. akala ko tropa mo yun. Nag-offer na ipag-drive tayo. Tangina to. Hindi naman ikaw yung pre. Well, tangina kung buti sana kung ako yan, eh. Okay pa sa akin yun, tol, eh. Ano yun, yung live ka nanonood ng porno? Eh, hindi, eh. Tanginang yan, tol. Ay, sabi ko sa tropa ko, ano yun, tol? Turistang napadaan. Eh, paano yung time na yun? Paano pag yung babae hindi mag-share, ikaw lang pwede makishare, papayag ka? Yung babae, ikaw lang ang tutuyin. Wala si ibang tutuyin iba. Pero ikaw pwede kang tumayo ng iba. Kung bata ako, oo. Pero may matanda na ako, parang medyo. Mga 50-50. Hindi kasi pare ano yun. Kumbaga, lagi kong tatanungin ngayon, ano yung catch? Di ba? Hindi, kung ano lang nung bata ka, papayag ka. Oo, kasi pare kung mag-break man tao, wala akong pakialam. Bata ako nun. Di ba? Pero ngayon, kung pare matanda na ako, ano yung catch? Kung kink mo to, sige, kink mo to eh. Pero kung ito yung parang ano may, pag ginawa mo yan, ito yung consequence. Pag ginawa mo yan, ito, alam mo yan, may ganun. Tapos kadalasan pa yung consequence, hindi pa pabor sa'yo o hindi man lang kayo nagkakaroon ng meeting in the middle. Huwag na. Di ba? What's the point, man? So at the end of the day, pag sinabi niya na kasi susunod, ako naman yung magkakaroon ng sinasabing hall pass. Yung lalaking gusto kong makabembangan. Wala kang gagawin, papayag ka rin. Parang, ayoko. Huwag na lang, di ba? Ikaw ba, pre? Kung ganun yung mangyari sa'yo. Pero, hindi. Di ba papayag? Nung ano ako, siguro nung bata rin ako, same as you. Di ba? Kasi pag nag-break tayo, putalo ka ng 4-pack, hindi kayo una tuloy magkakagusto sa akin. Yeah. So, I'm good. Nung bata ako pwede. Actually, parang medyo ganun din ako dati. Wala akong pakialam dati sa mga babae. I'm sorry. Bigyan tayo. Okay. Good. Pero nasa kabila, to the next. Huwag natin masyadong expose ang ating private life sa ating podcast. Hindi pare, ano lang naman yun. Nagbigay ka lang isang rhetorical question na pag inisip ko, yeah, bata ko yan. Bata. Saka natin pag-usapan yan pag nag-inom tayo pag wala tayo sa... Biglang na si Jika, ang dami kong atarantadong pinagagawa. May expose. Parang papunta na doon yung topic eh. Parang unti-unti na ako sa bangin eh. Onting tapak na lang, nalalaglag na ako. Sabi ko, oops.
Hindi naman ako dito papunta. Parang di naman ako dito pupunta, sa kabila ako, ah. What the frick ba? Ano ba 'to? Bakit ako napunta rito? Pre, ano nga tayo ng saglit? Hmm. Pero ano eh, ano yung parang usually na kinakaasaran mo na nangyayari pag sa inuman? Yung mga ganun, di ba? Yung tao, sitwasyon, lugar. Siguro mga drama. O kaya may Pero mga normal yun. may mga hindi, okay yan, mga normal nga. Yung may mamamatay. Nakakain naman. Yung may mamamatay, pre. Ayun ang hindi normal. Bigla lang bumabagsak yung kainuman mo sa sahig. May nangyari ba sa'yo ganun? Oo, oo. Hindi ko napapangalanan. Nakipag-inuman sa'min, bigla na lang nalaglag, basag yung ulo, duguan eh. Patay. Buhay pa naman. Buhay pa naman. Buhay pa naman siya. Kala ko naman patay. Hindi pa. Matibay yun. Tropa nila Itay. Pero, wala pa naman akong tropang namatay sa inuman. Couple of months after na mag-inom yan, namatay. Meron. Tsaka, Ano mismo inuman? tsaka yung pre, yung binibetyan yung babae. That's scary. Hindi talaga ako naniniwala sa betchin eh. Grabe binetsin. Pwede ko ba sabihin to? Sabihin nga lang off-air. Parang attempted murder yung nangyari. Feeling ko pre, kasi luminamnam yung lasa ng alak. Mas marami siyang ininom kasi sa inyo, kaya lasing. Nilagyan niyo ng betchin eh. Hindi ko idea yun. Hindi ko idea yun. Hindi ko gagawin sa babae yung gano'n. Ano ka, ganyan ka ba kapangit para gawin yan? What the fuck? Hindi ka ba marunong dumiskarte? Tanong mo kay ChatGPT, ano yung possibility na malasing mo isang tao pag hinalo mo ang betchin sa alak? Alam ko hindi totoo yan eh. Tingnan natin ha. May tropa ako nagsabi sa akin yan, pero ang tingin ko hindi talaga, kasi alam ko lang ang trabaho lang talaga ng betchin. Palinamnam lang ng lasa. Ewan ko meron siyang after effect pag hinalo mo sa alcohol, pero I doubt pare. Monosodium glutamate, aka MSG pare. Hindi ba GSM? Glutamine sodium mono. Wala nang Wala pre, tama nga, wala daw does not make alcohol hit faster or make you drunk quicker. Parang feeling ko kaya ka nalalasing dahil lumilinamnam yung lasa ng ano to, chapsuy? Chapsuy ba itong sinashot natin? Especially when dehydration also. If someone mixes random powders into alcohol hoping for strong, okay. Pero MSG, many flavor enhancer used in foods. So hindi siya. Feel different. Some people feel different after consuming a lot of MSG. Thirsty, flushed, headache. But it doesn't chemically boost intoxication. Pero meron akong teorya tol. Malamang yung mga babae na nalalasing ko pag binetching, nasadya nila gusto nilang pilahan sila. Like and subscribe guys. Next topic namin, Inuman part 2. Inuman part 2 kasama si Paul at medyo parang dumadark na yung labas at baka papunta kung saan kaso to at kailangan natin putulin at kailangan natin bitawan. Paano tayo punta ng loob? Nice segue to end the podcast. Kinakabig ko pero si Grim Reaper talagang kinakabig pa kabila eh. Sabi ko, Pabangin ulit tayo. No. And bago tayo magkalimutan, lagi ko sinasabi please follow and subscribe
ang aming socials somewhere. Kuya Jake, saan tayo? Dito, TikTok. At dito, Yeah. dito YouTube. Sundan niyo lang yung mga TikTok, daliri Facebook namin. dito. Lagi tandaan, no? Pagkaka'y limitado na konektado kapag nabasa mo aking pahin ang mapapa Salitang binibigkas ko ay kahali-hali na Dito para sa paklang ito ay kami-hami ha Sa totoo lang